Kamusta mga ka-helmet? Ako po si JM Cruz para sa Helmets TV. Today mag-unboxing tayo ng helmet. So mag-unbox tayo ng helmet sa konting review. So yung helmet na i-unbox natin is si Geely GTS. Bola lang yan. V1. Actually, Huwag ka na mag-Ingles. hindi ko alam kung ano yung gagawin kong first video para dito sa vlog ko. So anyway, first video ko to. Tulohin mo yan. Ang previous na ginawa ko kasi is nakapagtayo ako ng maliit na helmet shop dito sa Taytay Rizal. Buenas mo naman. Dinocument ko yun. Yun sana yung first video para dito sa Helmets TV. Pero, dumating kasi yung Geely GTS. So, na-excite ako dun sa Geely GTS kasi sobrang ganda nung deal niya. Sobrang ganda nung package deal ni Geely GTS. So, kahit hindi ka fan, kahit hindi mo kilala yung brand na Geely GTS, susubukan mong tingnan. So, wag na natin patagalin, mag-unbox na tayo ng Geely GTS. So, ito yung box ni Geely GTS. Itong isang to ay sky blue. So, para mas kita natin yung detalye, ito na lang muna i-unbox natin, si sky blue. So, anyways, madaming kulay to si Geely GTS. So, ano nga ba ang laman ni Geely GTS? Tatanong mo pa. Bakit ko sinabi? Ba't ako na-excite? At ba't ko sinabi maganda yung deal na to? So, para sa hindi pa nakakaalam. So, ito ang laman. So, helmet with helmet bag, syempre. So, lahat naman ang mabibili mo ngayong helmet, laging may helmet bag. Bola lang yan. Kasi protection na rin yan dun sa box para hindi siya magasgasan. Geely GTS Sky Blue. So, ayan siya. So, may mark siya ng DOT, ECE, tsaka PS. Itong label ng BPS o Bureau of Philippine Standards. So, katumbas din yan ng ICC. So, actually, mas okay nga daw to kaysa sa ICC. So, ano ba ang meron kay Geely GTS? Tatanong mo pa. Side view, front view. Okay. So, ayan. 360. Ang Geely GTS ay worth 3,500. So, bibiling mo ba to? 3,500. Ito ang laman ng box. So, medyo alanganin kasi ano bang meron dito? Alamin natin. First, tong visor. May nakakabit sa kanyang clear visor. Tapos, dual visor siya. So, may ano sa loob. Anti-UV inner visor. So, ayan siya. Yeah. Switch nun ay nandito sa gilid. So, ito. Yung previous model ni Geely, yung mga full face nila na dito sa ibaba yung switch nung UV visor nila. Mas madali. Na dito siya nakalagay. So, discuss natin yung visor muna. So, pin lock ready yung clear visor na nakakabit dito sa Geely GTS. Ano bang ibig sabihin ng pin lock ready? So, pwede mo siyang kabitan nung anti-fog sa loob. Ang galing mo talaga, bright. So, yun yung pin lock na tinatawag. Para maikabit mo yon, kailangan nito. Ayan. So, sa loob niyan, may maliit na hook yan. Then, sa maliit na hook na yan, dyan kinakawit yung pin lock, yung anti-fog na film. So, i-discuss natin mabuti ito kasi madami nang naunang nag-vlog sa atin. This time, lumabas na yung Geely, nakalabas na to ng ng mga 2 weeks or 3 weeks na siguro. Nasa market na to. So, late na to na dumating sa akin. So, anyways, madami pa rin naman ang nagre-review sa kanya. So, kaya tutuloy natin gawan to ng video. Bago pala tayo tumuloy, gusto ko muna mag-shout out kay Jericho ng Marikina. So, maraming salamat sa iyo, Iko. Ganun din sa kay Romer Corbe, kay Mark Santos, si Chairman Masato Fernando. Ano ha? Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa mga tinutulong niyo sa akin. PM Doblada, PJ Bonsa. Sa visor niya, mas maganda yung visor ng na ganitong klase. Yung handle niya nasa harap. Itong handle na to, mas maganda yung handle ng
lens pag nasa harap ng helmet. Bakit? Bakit? So, sa experience ko kasi, yung ibang handle ng lens, nasa gilid, no? So, aangatin mo mula sa gilid. Ang tendency nun, syempre, tatagilid ng konti. Pag-angat, tatagilid ng konti yung lens. May possibility na gumasgas dito sa top ng helmet nyo. So, may mga ganyang issue dun sa mga ibang brand, kahit yung sa mga mamahaling brand. Nakita mo na May ganung diferensya? issue. O, maganda sa design ni GTS. Kahit dun sa mga previous na design ni Gile, nasa harap yung handle ng lens. So, good thing yan. Maganda yan. Meron siyang air vent sa harapan. So, ayan. Meron din siyang air vent dito sa itaas. Wala tayong sponsor. Sayang naman. So, lahat to available sa shop ko. Pero, gagawa natin ng honest review. Kung may makita tayong hindi maganda, may makita tayong konting diferensya, sasabihin natin Sinungaling ka! ventilation dito sa harap. So, hinanap ko kung saan lumalagos yung hangin na papasok dito. Nung chinek ko sa loob, dito, wala talaga siya. Wala siyang butas na direkta, katulad nung sa ibang helmet, direkta yung hangin sa dito sa chin area mo, sa mouth mo. Doon didiretso sana yung hangin. So, lagusan lang yan. Pero dito sa GTS, hindi. Dito po lumalabas. So, ang kagandahan yan, yung hangin na yan, tatama yan dito sa likod ng lens natin. Sa tingin ko, makakabawas yan ng fog or ng moist sa loob. So, isa lang sa masasabi ko, pintura niya dito sa air vent sa taas, dun sa loob. Yan. So, makikita nyo, may part na blue, may part na white. So, sinubukan bugahan ng pintura yung loob ng air vent na yun sa taas. So, dapat naman lahat yon ay coated ng pintura. Pero sa nakikita ko dito, merong ilang part na color white pa rin. So mga ka-helmet, disclaimer lang ha, ang mga binibigay ko sa inyong information ay base lamang po sa aking mga experience at research. Tapos, yung paddings niya, maganda yung paddings, black and red. Tapos, tong black part na to, rubberized. Tong part na to. So, sa tingin ko, hindi agad siya papasukin ng tubig. Tapos, din naman sa red part, maganda yung design niya. So, bago sa paningin natin. Tapos, may SOS dito. SOS pull. So, emergency pull. Dito na features. Si Geely GTS. Just in case ng accident. So, ayan. Pwede nyong hilahin to. Gusto nyo yung mahubad yung helmet nyo na maayos, hihilahin nyo lang po ito. So, pag hinila nyo to, ayan. Mas madali nyo matatanggal yung pads. So, pag natanggal nyo yung pads, magkabila, mas madali nyo mahuhubad yung helmet nyo. So, si tingin ko dapat alam din to ng mga rescuers eh. No? Yung mga emergency rescue, alam din dapat nila. Suluhin mo yan! So, sa halagang 3,500, meron siyang gantong feature. Sa ibang mamahaling helmet ko lang to nakikita. So, dito si Geely GTS 3,500, meron siyang feature na ganyan. Quick release yung kanyang strap. So, ayan. Tapos, intercom ready. Ano ibig sabihin ng intercom ready? Madalas nyong naririnig yun. Buhubaran natin ito mamaya. Tanggalin natin yung cheek pads. Tsaka yung crown pads. Buhubaran natin mabuti. Dito muna tayo sa labas. Ano pa yung laman ng box? Meron siyang color light blue or sky blue na rin na transparent na spoiler. So, ang ganda. Ang ganda nito. Manufactured talaga para sa kanya itong spoiler na to. So, hindi natin kailangan dito ng mga double adhesive na pandikit. Anong ginagawa mo rito? So, common kasi makikita mo sa market ngayon, yung mga pampaganda ng helmet, spoiler talaga yung number 1. Susunod yung mga lens, colored lens. So, pag nag-check ka sa online market,
na hindi naman kasing ganda nito. Makikita mo yung price range no, nasa 500 to 1,000. Pag 3D, maabot pa ng 1.5. So, yung 1.5 na yun, may mga painting naman na yun. At then, ganun pa rin. Double adhesive pa rin yung magkakapit sa kanya sa helmet. Puro tatansyahin ko na yung presyo ng spoiler na to. 800. Oh, sabihin natin 800 to 1,000. Yung gantong kagandang spoiler. Sinungaling ka! Papakitaan ko kayo ng sample ng spoiler na mabibili nyo sa market. Eto, hindi ko na sasabihin kung saan brand ito. So, isa to sa mga example ng spoiler na makikita mo sa online market. So, ito ay mga customized spoiler, acrylic spoiler na meron siya mga adhesive tape. Idinidikit lang yan doon sa likod. So, ang disadvantage niyan, hindi nyo yan agad matatanggal anytime na gustuhin nyo. Kung gusto mong tanggalin, kailangan bumili ng another adhesive. So, itong mga spoiler na to, 500 to 1,000 sa online market. 2016, 2017, siguro mga around ganong year, wala pang gumagawa nito dito sa Pilipinas. So, ini-import namin to. May mga kabatch akong nag-i-import nito sa Indonesia. Yung mga unang nagbenta nito, nasa price pa na 1.8 noon. 500 to 1,000 yung mga gantong acrylic spoiler. Kung ikukumpara mo naman dito, mas cool tingnan to. Tsaka hindi siya double adhesive. Madali lang magkabit nito, nakikita ko sa mga vlog nila. Next video na target ko, pag-install, uninstall ng spoiler tsaka ng lens. So may nakita kasi ko nag-install ng lens, nagtatanggal ng lens nito, parang delikado yung ginagawa niya. So nakita ko yung isang mas proper way na pagtanggal ng lens. So sa next video, Ikaw pa! snap, isang snap, kabit na yan. Tingnan nyo naman ang pogi. Gwapo ba kayo? Sa 3,500, pwede ko na itong bilhin. Sa ganda ng spoiler na yan. So, estimate natin kung yung spoiler, mga 800 to 1,000. So, parang 3,000 na lang tong helmet na to. Value for money na yon. Pero, hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos si Geely GTS. So, ito. Kasama sa box. May extra lens tayo dito. Ang lens na to, ganun din. Pinlock ready rin ang lens na to. Color silver. Silver siya, pero hindi ganun kakapal yung pagka-silver niya sa labas. Which is para sa akin maganda yon. Yung iba kasi sobrang kapal ng pagka-silver niya sa labas. Pagdating sa gabi, sa hapon, sa gabi, medyo mahirap na makakita nun eh. So ito parang medyo light smoke lang yung dating nito. Ayan, kung makikita nyo, medyo see-through pa siya ng konti. So, hindi ko na ito isasalpak ngayon, ganyan na lang. So, ayan, tingnan nyo na lang muna sa ganyang part. So, eto na, ang meron sa box. Colored spoiler, helmet, tsaka yung silver lens niya. Tapos, Italy designed quality helmet. 3,500. Dual visor. Sulit na to sa 3,500. Pero hindi pa rin ako tapos. Hindi pa tapos si Geely GT. Hihirit pa. Extra spoiler. Clear. Clear spoiler. Ang ganda rin. So, pwede mong palitan to anytime na gusto mo. Nang hindi gumagamit ng double adhesive tape. Usong-uso ngayon yung pagsiset up ng mga helmet. Bola lang yan. So, napakaganda ng idea na ginawa ni Geely na maglabas ng ganito. May mga spoiler na may lens ka na, hindi ka na maghahanap, hindi ka na bibili. Ang mga lens, spare lens nila sa online market, nakikita ko, no, nagre-range around 800. May 1,000 pa. Depende sa brand. So, estimate na lang natin na ang silver lens na to ay worth 800 pesos. For example lang. Tapos, may spoiler ka na estimate natin 800 din. Sabihin natin 800. O, so, tatlong 800. Ilan yun? So, mahina ako sa math. Wait lang. Ikaw pa! 2,400. Estimate lang natin yun, ha? Kung i-base natin sa mga same product online. So, yung spoiler, colored spoiler, depende yun sa binibili nyo na
GTS. So, if red yung binili nyong GTS, red din yung spoiler niya. So, kung black smoke or darker smoke na spoiler para sa black. So, sa loob ng helmet box, meron syempre user manual. At ito talaga yung nagdala. Yung keychain. May free keychain sa loob. So, estimate natin to sa online market, nasa mga 1,000 to. De, joke yun. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo, ha? Sige na, seryoso na. So, pasok na tayo sa loob ng paddings. So, hanapin natin yung sinasabing intercom ready. So, in case ng aksidente, so, ito yon, hinihila to. So, hila tayo ng isa. Ayan siya. So, tuloy-tuloy na yan. Pag hinila mo, madali nang matanggal yung pads na yan. Yung cheek pads na yan. So, hindi natin itutuloy yung paghila kasi baka masira. Hindi akin to. Suluhin mo yan. Wala naman akong sponsor pa. So, sa mga nakakarinig, naman. Hindi kita kaano-ano, ha? So, hindi ko tutuloy yung hila doon. So, dito natin tatanggalin mula sa loob. So, sa loob ng pads, may mga clip buttons. Dalawang clip button. So, yan. Yung nakikita yung color red na bilog na yan. Intercom ready. Ito po yun. Ayun. So, kung nakikita nyo yung white area na yun, so, dun po ipapasok yung headset. So, para mas maintindihan nyo, may dala akong sample ng intercom headset. So, eto. So, ayan. So, kung nakikita nyo yung bilog na part dito sa side, yan yung paglalagyan nyo ng mga headset na katulad nito. So, standard size nito, ganyan din. So, depende kung anong design yung mabili nyo. So, dito sa nabili ko, before, may strap siya, may adhesive, ididikit natin yung adhesive doon sa area na yon. So, yun. May strap na sa loob ng helmet para ikabit ko yung mismong headset. So, ikabit natin sa loob. So, ikakabit ko na kabilaan. Ayan mga ka-helmet. So, nakikita nyo itong part na to. So, pag sinuot nyo yan, mako-cover yan ito, cheek pads. So, pagbalik nyo ng cheek pads, mako-cover na yon. No, mako-cover na yung headphone dun sa loob. So, hindi siya maiipit sa pisngi nyo. So, yun yung sinatawag na intercom ready ng mga helmet. Galing mo So, talaga, ito bright ka. install ko magkabilang side. So, ang kasunod na i-discuss natin is yung yung eyeglass friendly. Pwede kang mag-eyeglass habang naka-helmet. Noon, hinahanap ko yun kung saan lulusot to. Iniisip ko baka may butas. So, yung eyeglass ready na sinasabi, nandito yon sa cheek pads. So, yung area na to, may buo yung foam niyan sa loob. Tapos, yung part dito sa dulo, yung pinaka-upper part ng cheek pad, nakatapat to sa temple area nyo. So, walang foam dyan sa area na yan. So, kung makikita nyo, ayan. So, guys, dyan lulusot yung eyeglass nyo. Sa mga gumagamit ng eyeglass sa pagdadrive. So, ayan. Para maiba naman tayo dun sa mga naunang nag-vlog. Huhubaran natin mabuti itong si Gili GT. Ang ganda nung fabric na gamit sa kanya, malambot na madulas. So, actually may nagsukat nito mga Gili GTS ko dito sa shop. Sinasabi nila na masarap isuot yung Gili GTS compared dun sa ibang brand. So, malambot daw to. Mas komportable. So, eto. I-next natin yung crown pads. Ano ba yung crown pads? Ito yung mismong padding sa ulo mo. So, pag tatanggalin yung crown pads, unahin yung likod. Dalawang snap button. Ito, yung dalawang red dyan sa side. Tapos, huwag niyong basta ihilahin. Yan, yung parang square na yan. So, ini-snap yan. So, may butas yung kabilang part, yung crown pad. So, umiilalim yun doon, naka-snap. So, angatin nyo yun isa-isa. Angat sabay hila para mas safe.
Huwag niyong basta hilahin. Wala lang yan. So yun, tanggalin natin yung crown pad. Ito ang crown pad. So lahat ito, syempre tatanggalin mo pag kailangan mo na maglinis. So ito yung crown pad niya. Ang ganda naman yung crown pad niya, pulido naman yung pagkakagawa. Kasi yung ibang round pads, kung nakatago siya, yung ibang pagkakatahi, parang putyo-putyo na lang. Pero ito maganda. Color white yung styro ni GTS sa loob. So makinis naman yung loob niya. Wala naman damage. Mukhang matigas naman yung styro niya. So sinilip ko yung ibang helmet brands. Kay Axis color, ganyan din, styro na coated ng color black. Kay KYT, ganun din, colored black. Kay Race Pro NHK, coated siya ng fabric. May nakadikit na fabric sa kanya. So para sa akin, kung nakadikit yung fabric or styro, mas gusto ko yung styro. So colored or hindi colored styro, mas madaling linisin to kaysa sa fabric. So pwede mo na itong punasan, punas-punasan lang yan. Madulas naman yung styro sa loob. So hindi kakapit masyado dun yung alikabok. Unlike dun sa fabrics. So kapit na kapit dun yung alikabok. Baka kailangan mong i-brush yun. So habang pinabalik ko tong pads, nakalimutan ko, shout out nga pala sa'yo, Saishi Marketing, kay Saiko, kung tama ang pronunciation ko, ng Marikina. Tapos kay Sir Fred, Quezon City BMC. Shout out pa rin sa'yo, sir. So dalawang spoiler, colored and clear. Dalawang lens, silver and clear, for 3,500 pesos. So kung gusto nyo mag-avail nito, meron ako dito sa Taytay. Ikaw pa! Oo! So bisitahin nyo lang ako dito sa 30 Elwood Road, Taytay, Rizal. So yun mga ka-helmet, kung bago ka sa page natin, sana i-follow, like, share, subscribe mo yung channel natin, yung Facebook page natin na Helmets TV, para updated ka sa mga susunod kong upload regarding sa mga unboxing, product reviews, mga bagong helmet brands, bagong helmet model. Dito lang yan sa Helmets